Okay. Sobrang dami na yun. Oh, parang gusto ko na lang Gagi ang effort ng gumawa nito, men. ano ka maka-retreat na yun, Diyos mo pinako sa cross. Ako ang Diyos, tapos ipako mo ako. Putang ina. Hey! Ay nakikiisa Yan, sa diba? panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan Diba? sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya siya tinatawag na protector ni Kibuloy because of this kind of galawan. And nung nagrally si Kibuloy, nandun siya. Obviously, tuloy natin. Ang sarap lagi ng buhay ni Kibuloy paggabi. Marami ang kumakamot pag siya ay nangangati. Nilabag natin ang karapatan niya sa due process. Uy, di ba? Yan yung mga galawan ni Kibuloy eh. Alam mo kaya ako, yung diss track na to, medyo naniniwala ako. Siguro, masasabi nating 70-30. Naniniwala ako. Pero shoutouts kay Miss Risa Ontiveros. Kasi, kung hindi dahil sa katapangan ni Ma'am Risa, hindi ma-uncover yung mga ganong klaseng galawan ni Kibuloy. Pero at least ngayon, di ba, may diss track na si Kibuloy. Ituloy natin. Kayang-kaya niya mang manya kahit pa siya'y nasaan. Basta merong hindi sarang handa siyang protektahan. Yun lang. Ginagamit pa ang Diyos para kunyari sila'y bless. Mga sindikato pala itong mga magkasosyo sa negosyo. Interesting yun, no? Sabi niya magkasosyo. Saan kaya sila magkasosyo, no? Pero, eto, kung siguro gagamitan ko ng konting research yun, siguro eto yung tinutukoy niya. Hindi ko alam, ha? Of course, baka mali ako. Duterte name Kibuloy Group Property Administrator. Diba? Kasi, look man, wala silang ibang connection except magtropa sila. Parang ako, kunyari, kaibigan ko si Doc Adam, hindi ko naman ibibigay yung mga properties ko kay Doc Adam, di ba? Hindi ko siya gagawing property administrator unless meron kaming, much deeper na connection, no? Siguro ito yung tinutukoy niya na magkasosyo sa negosyo. Religion. Kaya pala galit na galit si Duterte sa mga, sa mga Katoliko, sa mga Pope, di ba? Minumura niya. Tuloy natin. Duterte Kibuloy, kaya maraming Pilipinong lumubog sa kumuloy. Akala mo malilinis, yung pala marurumi. Human trafficking pala ang kanilang company. Hindi, siguro lang to rhymes lang Pero totoo tong FBI na to. Sabihin niyo dun sa mga DDS, huwag kalimutan tong warrant niya sa FBI. Tuloy natin. Nawawala na si Kibuloy ng kanyang kapangyarihan dahil sama-sama silang ipapasok sa kulungan. Well, since may extradition treaty ang Pilipinas at saka ang Amerika, madali na lang to eh. Siguro maproseso lang talaga, pero I would love to see the day na mahuli itong si Kibuloy and managot siya dun sa mga kasalanan ginawa niya. Ituloy natin. Dadai, puro kasinungalingan ang buka ng bibig. Takot. Sa sariling bayan. Grabe, kung sino man ang gumawa nito, ang sipag mo maghanap ng mga salasalabat na salita ni Duterte. Tuloy. Matanda na pag-iista ng Pinas ay ibinenta niya sa China. Kailan lang ninyo kaming province, you dyan, pati Philippine province of China. So, sino na nakapanood nito? Kasi eto, maraming nagagalit dito kay Congressman. Hindi pa Senator. Congressman Tulfo. Pakinggan natin. Bang kasunduan kasi Okay? I believe before previously sinasabi nila wala, dininay nila yung sa Ayungin Shoal na yan. So, it would be better and the right person to ask the question and answer it is yung dating Pangulo. Yun lang. Yan. So, dinideny nila yan. Kaso nga lang talaga, ngayon, lumabas na yung totoo. Meron talagang secret agreement ang China at saka ang Pilipinas relative dun sa mga, sa Ayungin Shoal na yan. So, all I'm saying mga kamalds, mga kaibigan, kung meron talagang nakikipag-usap sa China na against sa interest ng ating bansa, hindi itong administration na to. Yun lang yung sasabihin ko doon. So, siguro yung distract kay Kibuloy has some merit. Okay, so tuloy na natin. Dapat lamang
ang makulong si Kibulok at si Dutahe. Sa kanyang panunungkulan ang daming namatay. Droga must stop. Ang lakas pa ng loob magsinungaling sa lipunan. Dugal yung paliwanag sa loob na ng kulungan. Kung kanina ang napag-usapan natin ay FBI, ngayon naman ICC para kay Duterte. Sa tingin ko talaga, he needs to face yung kanyang human rights violation na ang dami kasing namatay talaga during the EJK. Hindi alam kong medyo patawa yung video, pero yung seriousness, yung gravity ng situation, it's something na kailangan nating pansinin. This has to happen. Okay, tuloy natin. Nakulong to'y okay na, wag na silang palabasin. Dahil wala naman silang matino na gagawin. Magkakaroon ng justisya ang mga nabiktima. Mga ginipit nila ay luluwag ang paghinga. Tinutulugan na siguro natin na over 12,000 Filipinos ang nawalan ng buhay dahil dyan sa madugong war on drugs ni Duterte na ultimately nag-fail yan. Diba? Kasi nga, hindi naman talaga sustainable yon na ang solusyon mo para sa droga ay imbis na gamutin yung may mga addiction, kitilin yung buhay. Hindi yata maganda yon. So, ako, I am looking forward na pumasok dito yung ICC at finally mabigyan ng hustisya yung mga kagaya ni Kian, na kung naalala nyo yun, yung bata, and all of those people na naging collateral damage ng war on drugs ni Duterte. Ang bagong langit. Ako ang Diyos. Ako ang bagong langit. No, I am God in flesh. Grabe pa yung ginamit na picture. Ito yung sa China yung gin-ratings niya yung China. Kaya siguro nag-i-lead down yung popularity ni Sara Duterte. It's not because Tulfo is a stronger candidate. It's just that yung collection ng ginagawa niya ay puro mali. And at least yung mga tao ay nagigising na sa katotohanan sa mga pinagagawa niya. It's so egregious, mga kamatis, mga kaibigan, na your vice president is protecting someone like no less than Women's Month pa niya pinoprotektahan si Kibuloy. Tapos ang kalaban niya doon si Miss Risa Hontiveros na alam naman natin na pagdating sa karapatang pangkambabaihan, numero uno siya. Ang dami niyang ginawang magandang batas, yung hindi nakakagulat na nag-i-slide down yung popularity ni Sara Duterte. Actually, pag tinuloy-tuloy niya pa to, baka mawala na siya sa conversation ng presidential race. Kasi si Sara Duterte ang isa sa sintomas ng problematic nating sistema ng politika dito sa Pilipinas. Imbis na yung kapangyarihan ay natatransfer sa tamang tao, natatransfer siya doon sa mga taong paborito or yung mga kagaya nito na anak ng dating presidente. All I'm saying is that miski yung policy ni Duterte, siya yung nag-i-inherit ngayon yung pagka-pro-China niya. Right? Kasi kita mo, ang dami ng ginagawa ng China sa atin, tahimik pa rin siya. At eto siya nung isang taon lang to last year lang yan, meron siyang ayun ako, ang bilis nyo kasing makalimot All I'm saying, mga kamatis, mga kaibigan, parang awa nyo na po, vote wisely. Malapit na mag-midterm election. Gege, mga lods.